Sa totoo lang, ang kasaysayan ng mga Hudyo sa Belarus, alam mo ang Belarus ay nasa gitna ng Palais of Settlement. At maraming bayan at nayon sa Belarus ay mayorya ang populasyon ng mga Hudyo. At malaki ang naging impluensya ng Belarus sa kasaysayan ng Belarus. At maraming mga tagapagtatag ng Israel ay nagmula sa Belarus. Maraming kilalang tao ang galing Belarus. Kaya noon, bago ang Holocaust, ang Belarus ay isang napaka-aktibo at maunlad na komunidad ng mga Hudyo. Ang ilan sa maliliit na shtetl ay 75% mga Hudyo noon bago ang Holocaust. Pero sa kasamaang palad, halos 100% ng populasyon ng mga Hudyo ay nawala dahil sa Holocaust. Ngayon, ikwento mo naman sa amin, bumabalik tayo sa kasalukuyan, isang gawa ng pagmamahal at pag-asa. Ginugunita ang komunidad ng mga Hudyo. Inaprubahan ang pagpapalawak ng Museong Hudyo sa Novogrudok noong nakaraang taon. Naramdaman mo ba na pagpapatunay at pagkilala yon? Ikwento mo ang naramdaman mo nun. Sa totoo lang, ang Novogrudok ay isang natatanging lugar sa Belarus. Ang Novogrudok ang naging pinakamatagumpay na pagtakas mula sa ghetto sa pamamagitan ng lagusan na hinukay ng mga bilanggo ng ghetto sa Novogrudok. At mahigit 232 bilanggo ng ghetto ang nakatakas sa pamamagitan ng lagusan. Hindi lahat sa kanila ay nakaligtas, pero marami ang nabuhay, mahigit 100, at ang lagusan ay 200 metro ang haba. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, kami sa komunidad ng mga Hudyo at samahang panrelihiyon ng mga Hudyo ay nagpasya na may lugar para sa isang museo ng Holocaust sa Belarus. At napagdesisyonan naming ialok ang Novogrudok bilang lugar na yon dahil alam namin ang kasaysayan at ang kamangha-mangha at natatanging pagtakas na nangyari doon. At kami, kasama ng isa pang malaking pundasyong pangkawang gawa na tinatawag na Peace, ay lumagda ng kasunduan sa pamahalaan ng Novogrudok upang magbukas ng isang museo ng Holocaust. Sa totoo lang, hindi lang ito museo ng Holocaust, kundi ang museo ng Holocaust at paglaban ng mga Hudyo sa Novogrudok, na ibabatay sa kasalukuyang umiiral na museo ng paglaban ng mga Hudyo sa Novogrudok na aktibo na sa bayan mula pa noong 2007. Noong 2025, nagpasya kaming higit pang palawakin ang eksibisyon. Ang kwento at ilagay ang Novogrudok sa mapa bilang museo ng Holocaust at paglaban ng mga Hudyo. At pinirmahan na namin ang kaukulang kasunduan. Nagsagawa kami ng isang international na symposium kasama ang mga eksperto sa Holocaust mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa USA, UK, Canada, Israel, Russia, Belarus. Nagkaroon kami ng mga taong tulad nina Martin Din, Joanna Mishlich at iba pa nakasali sa symposium, sa kumperensya. At lumikha kami ng konsehong tagapayo. Lumagda kami ng isang memorandum para sa susunod na 5 taon upang magkaroon ng roadmap patungo sa pagtatayo ng museyong ito. At mabait na pumayag ang munisipyo na ibigay ang mga gusaling nakatayo sa dating ghetto, ang mga gusali ng barracks kung saan nanirahan ng mga bilanggo at iba pang mga gusali sa lugar. At naghahanap din kami ng mga mamumuhunan, mga donor na susuporta sa aming proyekto. Arthur, sandali Arthur. Pasensya na kung naistorbo kita. Kailangan na nating magpatuloy dahil talagang nauubusan na tayo ng oras. Pero gusto kong ipaliwanag mo sa amin, alam mo, nang maikli hanggat maaari. Alam naming nabigla kayo sa walang babalang pag-auction at pagbenta ng lokasyon ng ghetto ng mga Hudyo sa isang pribadong maminili. Anong nangyari at anong uri ng legal na hakbang ang maaari ninyong gawin kung meron man? Pasensya na kung naging emosyonal ako. Talagang nakaka-emosyon kasi ito. Hindi mo kailangan humingi ng paumanhin. Siyempre, talagang nakaka-interes ito. Oo, kasi tayo ang susunod na henerasyon at tagapangalaga ng pamana at kasaysayan. Totoo, ang mga gusali sa dating lugar ng ghetto ay naibenta sa isang pribadong individual. Kami bilang komunidad ng relihiyong Hudyo ay walang alam sa pabebentang ito. Ibinenta ang mga ito sa isang kumpanya
at sa isang pribadong individual na mayroon na. Hindi isang museo, kundi mas parang isang theme park na hindi kalayuan sa Pabisera. Magandang theme park na yon na nagkukuwento ng kasaysayan ng Belarus sa pamamagitan ng immersive na karanasan. Pero talagang nag-alala kami. Una sa lahat na ang mismong mga gusali at mga heritage building kung saan matatagpuan ang museo ay naibenta sa isang pribadong individual na hindi nagbibigay sa amin ng garantiya para sa kinabukasan ng museo. At pagkatapos ay nagsimula na ang usapan tungkol sa paggawa nito bilang isang immersive na karanasan sa ghetto na magkakaroon ng mga tao na dadaan at maiintindihan kung gaano kahirap at nakakakilabot ang naranasan ng mga bilanggo sa ghetto. May mga tour na may barbed wire, alam mo na, mga manikin na nakasuot ng uniforme ng mga sundalong Nazi. Alam mo, ang lahat ng may kaugnayan sa Holocaust ay dapat gawin ng maingat at may pakikipagtulungan sa komunidad ng mga Hudyo, sa mas malawak na mundo, sa mga inapo ng mga nakaligtas, sa mga eksperto at sa mga museo. At muli, ang aming ikinababahala ay pribadong pag-aari ang museong ito. Ibig ko sabihin, una sa lahat, hindi pa ako nakarinig kahit saan sa mundo ng isang Holocaust Museum na pribadong pag-aari. At saka tanging ang Estado lang ang makapatiyak na ang museo sa hinaharap ay mananatili sa layunin nito, mananatiling bukas sa publiko at hindi babaguhin ang konsepto.